Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na Tower Evidence. Naku po, sa lahat po na nagbigay ng konting blessing sa akin. Super salamat po talaga ha. Ito nga mga kabibig. This is it mga kabibig. Agree ba kayo or payag ba kayo na tanggalin ang K-2 to 12 curriculum? Kasi plano ni Senador Ben Padilla kung siya ang uupong chairman ng Education Committee sa Senado ay tatanggalin niya ang K-12 curriculum. Nako, may bitter ka bibig. Bam Aquino, sobrang bitter. Ay, bakit naman bitter si Bam? 'Di ba, ang chairman ng Committee of Education sa Senado ay si Bam. Tapos mabalita na ito ay ibibigay ni Senator Ben Padilla because BAM does not belong to majority. So, dapat majority member ang hawak sa education sector sa Senado, sa Committee ng Edukasyon sa Senado. At chika-chika nila na si Senator Ben Padilla. At tama lang itong chika ngayon na di umano'y tatanggalin ni Senator Robin Padilla ang K-12 curriculum. Nako, ito kabibig ha. I-share ko sa inyo ang nabasa ko at ang pinag-uusapan na yung trending, ito ang pagtatanggal or tatanggalin ni Senator Ben Padilla ang K-12. Padilla seeks removal of senior high school under K-12 program. Sabi dito, Senator Ben Padilla is pushing to remove senior high school under the K-12 program, saying the additional 2 years of schooling have become a burden for many Filipino families. Under his proposed amendments to Republic Act 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013, Padilla wants to restore the previous basic education structure consisting of kindergarten, 6 years of elementary education, and 4 years of high school. Sabi ni Padilla, we cannot deny that many Filipino families are struggling to afford the extra 2 years of schooling. Tama din naman mga kabibig. The senator also cited concerns over increasing dropout rates and questioned whether the current system is effectively preparing students for employment or higher education. If the results of the system is that more youth are forced to drop out, we need to think about whether this is really the right direction. Padilla also referenced earlier remarks from the Contact Center Association of the Philippines, which said that many high school students are not fully prepared for the BPO industry and that the curriculum may need updating amid the rise of artificial intelligence. The proposal has since drawn mixed reactions online. Ikakabibig, sang-ayon ka ba na tatanggalin na lang ang K-12 program? Sabi ng iba, pwede namang tanggalin pero magbibigay tayo ng more emphasis on TESDA courses. 'Di ba? Yung mga estudyante na hindi continue schooling for college, pwede namang mag-focus sila sa TESDA courses kasi it's more on skills. And mostly mga Filipinos hired abroad ay they're in demand ang skills ha. Ito kagabit ang komento. As a student, I can say na K-12 really helped me a lot. It gave me time to figure out what course talaga yung gusto ko sa college. Based on my experience and even with my friends, marami sa amin natutulungan ng K-12 to realize if yung strand ba na pinili namin is para talaga sa amin. Like us, ICT kami nung high school pero konti lang sa amin yung nag-IT course sa college. Bakit? Kasi habang tumatagal, na-realize ng iba na hindi pala talaga para sa kanila yung career path na yon. So malaking help siya kasi mas okay na yun kaysa sa college ka pa-shift, which is mas mahirap and stressful. Ito pa. The best college unit load, minor subjects, i-download ang sa K-12 and makredit sana gaya ng English 101, History, Math 01, Religion, PE, Filipino para 3 years na lang sa college. Yung nakabibigang ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa K-12. Ito gustong alisin.
Ito pa, noong 4 years lang ang high school pero halos karamihan sa mga kabatchmate ko talagang mga successful na sa buhay. Yung iba ang gaganda na din ng profesyon sa ibang bansa. Ako bilang magulang at solo nagpapaaral sa tatlong kong mga anak, sobrang hirap po talaga magpaaral. Pero no choice, kailangan talaga silang ipang kahit inabutan sila ng K-12 program. Yung layunin kasi ng K-12 na makapagtrabaho ang mga fresh graduate after senior high school, hindi na naman talaga matagumpay na ipapatupad. Hanap at qualification pa rin talaga karamihan kumpanya ang mga college level. Oh. Oo, pati sa senior high school, balak mo ring itakas. Oo. Yes, sana po maalis na yan. Payag na payag. May mga payag naman, may mga ibang taong hindi. Sobrang payag. Payag po noong nga 4 years lang sa high school, successful professionals man din kami. Pati anak namin, dagdag pasanin lang yan sa mga magulang at mga mag-aaral po. Tama, balik sa dati 4th year lang, tama Sir Robin. Ibatas na po yan eh, ito na naman niya ang batas. Sabi ni Shirley K. Nunez. Uso na nabendalo ngayon. Kung yan ay i-revise, mas okay naman sa mga magulang. Buti ka ata, mapera, kawawa naman yung mahihirap na magulang. Batas na hindi na ipapasa. Kawawa naman mga magulang, ganun din mga estudyante, imbis kolehiyo na or nagtatrabaho na, aral pa rin. Yes, go, Senator Ben Padilla. And besides, hindi naman na-recognize ito sa ibang bansa ang education attainment dyan sa atin. Pagdating dito, you have to upgrade. Yan mga kabibig ha. Yan ay ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa panukala ni Senator Ben Padilla na alisin ang K-12 curriculum. Payag ba kayo mga magulang? Payag ba kayo? Si Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla, gusto niyang tanggalin ang K-12, ibalik ang kindergarten, 6 years elementary, and 4 years high school. Pabor na pabor dyan ang mga netizens. Kaya langan ba naman, dyan sa K-12 na yan, mahirap lang naman sa mga magulang. O ayon dito sa news ngayon, iginiit ni Senator Robin Padilla na dapat nang alisin ang senior high school dahil umano sa dagdag na hirap na dinaranas ng maraming pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Tama nga naman. Sa kanyang panukalang amyendahan ang Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013, nais niyang ibalik ang basic education sa kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taon ng high school. Ayon kay Padilla, bagamat layunin ng K-12 na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyante, naging dagdag pasanin umano ito sa maraming magulang. Binanggit din niya ang umano'y pagtaas ng dropout rates dahil sa dagdag na taon sa pag-aaral. Iginiit din ng senador na hindi pa rin sapat ang kasalukuyang SHS curriculum upang ihanda ang estudyante para sa trabaho o kolehiyo. Samantala, sinabi rin noon ng Contact Center Associations of the Philippines na marami pa ring SHS graduates ang hindi pa handa para sa BPO industry at kailangan pang i-update ang curriculum, lalo na sa harap ng pag-usbong ng artificial intelligence. Umani naman ng iba't ibang reaction online ang panukala ni Senator Robin Padilla, pero ang daming pumabor dyan. Tapos ito pa yung isa sa dapat na ibalik at nakikita po ng mga magulang yung pinaghirapan ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Ito, sabi ni Marta Venus, ibalik pati ang valedictorian, salutatorian at honorable mentions na karapat-dapat tawaging bright talaga. Di yung lahat ng students with honors. At least may senador na gustong gawin na yan. Kasi mapapansin nyo naman, pag yan ang pinag-uusapan sa social media, itong mga magulang, lalo na mga mahirap na pamilya, mahirapan talaga dito sa K-12 na to. Sabi ni Chris Tandong, pabor ako sa panukala mo, number 1 senador ng Pilipinas, Robin Padilla, di ako nagkamali sa pagboto sa iyo. Sabi ni Erwin Dakanay, yan dapat ang pagtulungan isulong para sa ikabuti ng estudyante at magulang. Yan ang totoong taumbayan ang makinabang. Tapos, ibalik din ang ROTC. Ay dapat talagang tutukan yan. Lalo na ngayon, nasa majority na po sila. Itong sila Senator Robin Padilla. Kaya yung mga dapat nilang gustong gawin, yung mga gusto nilang gawin para sa taumbayan ay ito, maisusulong talaga nila. Kung sino man ang harang, may kilala natin kung sino ang mga yan. Pero dito kasi marami pong pumabor. Sana naman yung ibang mga senador
ay suportahan po itong si Senator Robin Padilla dahil ang kagustuhan lang naman niya kung ano ang kagustuhan ng taong bayan. So yun, kabibig ha. Yun ang trending na pinag-uusapan ngayon tungkol sa K-12 program na tatanggalin. Naku po. Ito naman si Bam Aquino. Naku, si Bam parang bitter na better. Bakit better na better? Si Bam Aquino. Kasi matanggal siya sa chairmanship talaga sa edukasyon. Sabi ni Bam, ang pangako ko po, kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po ay para sa edukasyon, hindi para tumigil dahil lang sa politika. Uy, nagparinig si Vam. Nagparinig si Vam Aquino. Sabi ni Hubert Manansala, panapanahon lang po yan, Sen. Huwag po kayong magalit. Isipin nyo na lang po na mas magaling po si Senator Robin Padilla sa inyo. Ganon lang po yon. Yes, we believe in you. Laban lang tayo. Gahaman, bigay nyo naman sa iba. Sila na ang majority. Which is true, di ba? Ito ba? Good for you. From Bam Aquino to Robin Padilla as chairman. If you honestly think there's nothing wrong with this, then maybe it's time to do more research. Si Bam naman, hindi naman field niya edukasyon. Si Robin Padilla, hindi naman field niya edukasyon. Diba? One pushed major education reform, scholarship, and youth center program. The other openly admitted struggling with academic and policy discussion. Leadership in education policy should be based on competence, track record, and understanding of the sector, not just popularity. From Jim Cabrera, ito pa. Feelings hurt? I repeat, someone's feeling is hurt. Salute you, sir. Yan ang totoong naglilingkod sa bayanan. Salamat po, Senator Lebring Education. Drama pa more. Sayang, malaki ang budget, mapanggamit sana sa 2028 at may pondo na rin sana sa recruitment sa bundok. Ito ba yan? At may pondo rin sana sa mga scholar kunob para mag-rally, para protektahan mga pinklawan. Kaso sumablay, hahaha. Panindigan, buti pa ara maayos na. Thank you, Sen. Tama ka, sir. Yun mga kabibigang ilang mga komento ng ating mga netizen. Hinggil niya sa bitter comment daw ni Bam Aquino. I think hindi naman siya bitter. Kung talagang si Bam willing to work with Robin Padilla, willing to be a member of the Education Committee, pwede na, Senator Robin Padilla is very open to criticisms, very open to suggestions. Magtulungan kayo mga senador. Tulungan mo sa Senator Robin Padilla, Bam Aquino, kung gusto mo talaga na tulungan ang edukasyon. Hindi yung parang mag-away-away kayo dyan na ikaw ang magaling, yung iba hindi. So, kung talagang ikaw ay para sa publiko at para ipinagalaban mo talaga ang edukasyon sa mga tao, sa mga kabataan, tulungan mo si Senator Robin Padilla. 'Di ba? Magtulungan kayo. Malay mo, later on, maging magandang tandem kayo na mahalin kayo ng maraming kabataan kasi you are really fighting for education for all sa mga kabataan. Huwag puro na lang salita, huwag puro bitterness, huwag puro parinig. Magtulungan para sa igiganhawa ng ating bayan at lalo sa ating mga kabataan. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!